May nakasulat dito history. Casa Redonda. May mga baul dito sa loob. Study table ni Jose Rizal yung ginamit. Tignan natin ang replica house. Parang lagayan ng kanilang mga gamit, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Diba? Grabe mga kaitsibero, napakaganda rito. Sana ganito na lang ang Manila Bay, ang Baywalk. Ayan. So nandito nga tayo sa Dapitan, Zamboanga del Norte, kung saan na-exile si Dr. Jose Rizal noong 1892 ng halos 4 years. So ito yung bibisitahin natin. So wala masyadong tao. Rizal Shrine. Hi kuya. Naaybayad? Wala libre? Okay, so walang bayad mga kaitsibero. Kailangan mo lang mag-register dito sa guard, no? Nakakatuwa naman itong lugar na ito. Talagang na-maintain nila. 'Di ba? Yun naman, Museo ni Rizal. Mamaya punta tayo dyan. Pero ito yung gusto ko munang makita. Itong mga bahay kubo dito sa loob. May nakasulat dito history. Casa Redonda, bahay na bilog. Nagsilbi ang kubong ito na may 8 sulok bilang klinika ni Rizal at sinaunang dormitoryo ng kanyang mga mag-aaral. Dito rin nanirahan si Josephine Bracken nang siya ay dumating sa Dapitan. Okay? Casa Redonda o bahay na bilog. Kaya tayo. Nice. Dali, tanggalin ko lang yung sleeper ko. Nakakaya naman pumasok na. Diba? Mahiya naman tayo. Ayan. Okay, bahay na bilog. Okay, may mga baul dito sa loob kung saan nila kinikip yung kanilang mga personal na gamit nung araw. Tapos may table dito and chair. Yan. Tapos may drawer. Diba? Okay, baba na tayo. Okay, Casa Redonda. Dito na tayo. So yung next naman natin, yung mismong tinirahan ni Jose Rizal. Ganda dito.
Ito na siya. Siyempre, ito yung famous dito. Yung tinirahan ni Jose Rizal. Okay, so meron ditong napakalaking kahoy. Century-old tree na tinatawag, ano. So, mas nauna daw itong puno na ito kaysa kay Dr. Jose Rizal. Kaya, sobrang tanda na. Pero, ano na siya eh. Parang patay na. Wala na siyang dahon eh, oh. Ano? Wala na. Diba? Babasahin natin yung marker. Ito na nga yun. Jose Rizal. Replica house. Replica of the house constructed in Talisay by Rizal. He lived here from March 1893 to July 31, 1896 while in exile at Dapitan. Kakit tayo sa taas. Tignan natin ang replica house ni Dr. Jose Rizal. Dali. Okay lang, sir. Mas gusto kong nakapaa eh. Dito tayo sir para na makuha yung buong bahay. Tapos walang photo bomber. Alis naman yung Madilim. O, diba? May ilaw naman. Oh. Diba? Study table ni Jose Rizal yung ginamit. Ito yung kama ni Dr. Jose Rizal. Kaya hindi lang ako sure kung yung mismong kama na yan ang hinigaan ni Dr. Jose Rizal o replica na rin lamang, no? I'm not sure. Okay. Ito mas clinic. Tapos dito, ito yung pinakalikod. Alam nyo, kahit ako sa probinsya, tapos ganito lang ang bahay ko, masaya na ako. Kasi malamig eh. Ito siguro yung toilet nila, no? Opo sir. Ito yung Baliktad. sir, pinaka-original na poste kay Dr. Jose. Alin dyan? Ito ang Ay, nasa ibabaw. kasi babaw. Pero ito hindi na, syempre. Hindi sir. Ito, Nasa taas. dapat nasa na yung karugtong? Oo. Ito yung mga bago. Yes po sir. Yung dugtong, yun yung original daw. Siguro nasira na kasi, no? Nabulok na. Sa tagal ba naman. Yan yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Doon naman tayo sa kanyang hospital. Ayan o. Doon tayo pupunta.
Buti na lang pumunta na ako dito. Kasi alam nyo ba, 3:10 na ng hapon. And bala ko dapat, tomorrow, Saturday, ako pupunta dito. And naisip ko, baka maraming tao, or baka hindi maganda yung panahon, kagaya kaninang umaga, umuulan pagdating ko. Eh sabi ko, sinisipag naman ng lolo nyo, pumunta na lang ako para sure na natapos na tayo, di ba? Okay, ang hospital ni Dr. Jose Rizal. Ito ang kanyang hospital o pinaka-clinic niya siguro, no? May marker ba dito? Usually meron yun eh. Wala. Hala ko meron dito. Yun, sa gitna. Pero silipin muna natin ito. Wow. Okay. So, mga replika na lamang ito, ano? Binahayan na siya ng mga ibon tsaka paniki. Okay, naamoy ko kasi yung dumi ng paniki. Casitas de Salud, maliit na bahay ng kalusugan. Pinagpatuloy ni Rizal sa dalawang magkatabing kubong ito ang kanyang mga pasyente nang mula sa malalayong lugar. So dito siya nanggagamot. Okay? Nice. Okay, hospital ni Dr. Jose Rizal kung saan siya naggagamot ng kanyang mga pasyente, especially yung mga malalayo. No? Yung mga malalayo sa hospital. Yan. Dito naman tayo sa kabila. So siguro yung kabila, hindi ako nagkakamali Ito naisip ko lang naman Siguro diyan babae, tapos dito lalaki na pasyente Wala lang, naisip ko lang. Baka lang naman. Same lang din naman. Yan. Ilabas na tayo. Parang dito na yung daanan papunta sa kabila. Huwag na nga tayo dito. Baka iba yung patutunguhan yan. Ito naman Casa Quadrada. Bahay na parisukat. Itinayo ni Rizal ang kubong ito upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral niya. Ginagamit nilang pagawaan ang espasyo sa ilalim ng kubo. Ito. Kaya tayo. Maganda yung mga ganito, no? About kay Rizal. History about kay Jose Rizal. At least, yung mga kabataan natututo at nagiging familiar kay Dr. Jose Rizal. Di ba?
So dahil nga ito ay dormitoryo, yung pinaka bed nila, parang ito parang lagayan ng kanilang mga gamit, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Diba? Okay, lagkit ko na. Dahil malapit lamang tayo sa dagat, no? So ngayon naman, puntahan naman natin yung dating place ni Dr. Jose Rizal. Dating place. Diba? Very romantic nga naman. Bato ng Mi Retiro. Dito sinimulang isulat ni Dr. Jose Rizal ang pinakamahaba niyang tula sa dapitan, ang Mi Retiro, na tungkol sa kanyang karanasan bilang eksilo. Hindi pala ito yung dating place ni Dr. Jose Rizal. Kala ko ito yun eh. Wow. Ito yata yung dating place. Dating? Hindi. Sorry naman. Toilet pala yun. So yan na pala yung dating place. Okay, dito naman tayo sa museo ni Jose Rizal. Ito yung mga kasuotan ni Dr. Jose Rizal noon. Ayan o. Dalawa sa original na damit ni Rizal. Parang ang tangkad naman niya dyan sa damit na yan, no? Ito naman yung buong angkan ng mga Rizal. Yan. Ang galing naman ng painting na to. Sino nag-paint? Sinong artist? Jose? Sorry mga kaitsibero, hindi ko mabasa. Cebu 1960. Yan. Yan yung artist.